Bago tayo magsimula sa ating topiko, tayo muna ay magpanalangin. Panginoon, pinupuri at sinasamba ka namin. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo. Salamat sa mga biyaya na patuloy mong binibigay. Salamat sa pagkakataong ito na kami ay muling matututo. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng bukas na isip at puso upang lubos naming maunawaan ang aming mapapakinggan sa araw na ito. Bigyan mo po kami ng karunungan nang sa ganon ay magamit namin ang mga ito sa aming mundo. Salamat pong muli at ikaw nawa ang maluwalhati sa lahat ng mga gawain na aming mapagtatagumpayan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Magandang araw mga bata. Ako nga pala ang inyong guro. Ngayong araw, ako nga pala si Ginoong Johan at maaari nyo bang tingnan ang paligid kung may pakalat-kalat na mga basura? Pwede nyo ba itong pulutin at ilagay sa inyong bag? Ngayon mga bata, tatalakayin natin kung ano ang topiko nyo kahapon. Ano ito? Tama. Ano ang pang-abay? Ngayon, magbibigay ako ng mga pangungusap na ating sasagutan at tutukuyin kung anong mga salita ang nilalaman nito. Una, si Maria ay namulat sa pagkakamali niya. Nakaiwas siya sa kapahamakan. Pangalawa, nagsanay na lang siya sa paglangoy upang lalong mahasa ang galing niya. Pangatlo, kapag nagpilit siyang lumipad, ay mapapahamak lang siya. Pang-apat, ikaw man, bata, ay maiisip kung anong talento ang taglay mo. Panglima, magsanay ka at tiyak na mapapabuti mo pa ito. Mga bata, anong napansin nyo sa mga salitang ito? Tama, ang mga salitang ito ay mga salitang nag-uugnay o ginagamit na pang-ugnay sa kapwa salita. Ito ay ang pangatnig. Ang pangatnig ay ang mga salita o kataga na gumagamit sa pag-uugnay ng isang salita sa kapwa salita. Magbibigay na po ako ng pagtataya. Inyo pong sagutan at tukuyin ang pangatnig sa pangungusap at ilagay ang sagot sa espasyo bago ang numero. Magsaliksik ng iba't ibang uri ng pangatnig at isulat ito sa malinis na papel. At dito na po nagtatapos ang ating demonstrasyon. Salamat po.